Mga Lods, magandang araw sa inyo. So nakaraan pala is nagsimula na yung training camp natin na Mind Games. And ang isa sa tinuturo ko doon is staying on your spot while your teammates are doing some actions. Ibig sabihin, doon ka lang sa pwesto na yun. Huwag kang galaw ng galaw. Kasi mangyayari nun, baka mamaya mabarahan mo pa yung mga driving lane nila o kaya yung kung saan man mag-roll yung big man. So doon ka lang sa spot mo para yung bantay mo is naka-spread out. Dahil kung hindi siya mag-spread out, magiging clog yung loob. So, mahirapan kayong matake. So, meron ako mga papakitang example sa inyo para mas lalo nyo maintindihan, okay? So, dito mga Lods, binababa ni Alan mga hasyong bola at nagbibigay ng screen si Maki Acosta. Actually, flat screen na naging side screen ng konti. So, yan. Okay, nagkaroon ng effect yung screen. So, nag-show up ng todo yung yung big man pagkatapos na-delay yung bantay ni Alan. So ngayon, dahil nag-show up at na-delay, si Maki is nagro-roll na. Tignan nyo ako, nandito lang sa corner. Stay ka lang sa spot. Okay? Stay ka lang sa spot. So ngayon, habang naka-stay ako sa spot, medyo nag-iisip siya kung pupuntahan niya ako o hindi. Okay? Tapos itong dalawa, nandun din sa spot nila. So nag-aalangan sila. Okay? So dahil dito, si Maki nag-roll, yung taon ni Kyle Nepes is pumunta kay Maki, malilibre ngayon si Kyle Nepes. So ang ginawa ng bantay ni Kyle Nepes, babalik sana dapat sa kanya. So, naibigay kay Maki yung bola. So, tingnan niyo yung bantay ko, Lods. Diba? Nasa gitna siya. So, late na siya nung napasahan si Maki. So, easy 2 points. Dahil nandun lang ako sa corner. Pero kung ako galaw ako ng galaw dyan, baka naharangan ko yung ginagawa nila. Okay? Pero mga Lods, hindi na naman doon natatapos yun. Hindi porkit wala kang ginagawa sa spot mo, is wala ka na talagang ginagawa. Nag-i-space out ka, and dapat binabasa mo yung sitwasyon para if ever na dumating sa yung action or yung bola, alam mo yung gagawin mo right away. So ito Lods, magbibigay ako ng another example. Okay? So si Alan Mangas, binababa yung bola, then pinasa yung bola kay Maki. So wala nangyari, may double kay Maki, so binalik niya kay Alan yung bola. So ito Lods, tinan niyo yung, grabe rin to papakita ko na sa inyo, grabe yung read ni Alan dito. Nakita niya, i-overplay siya sa screen, so dininay niya na yung screen. Okay? Reject screen na siya, so iwan lahat. Naiwan lahat, nag-adjust na sila. Yung kaninang bantay ko is nag-drop down na ng todo. So nag-drop down na siya ng todo. Pagkatapos yung shooter namin is yun yung mas binantay ni Nocom. So nangyari dito, ako yung nalibre. Nasa corner lang ako, sige dyan. Sa corner lang ako, hindi ako basta gumagalaw. Pagtanggap ko, di ba? Dahil sabi ko sa inyo, di ba, dapat binabasa mo yung sitwasyon. Kahit na nasa corner ka lang. Pagpasa sa akin, ako yung pupunta ni Nocom yun. Dahil ako yung may bola, di pinasa ko na kagad sa shooter. Di ba? Ganun kasimple lang. Nandun ka lang sa spot mo, nababasa mo yung sitwasyon. Para pagdating ng bola sa'yo, alam mo na kagad yung re-react mo. Bakit? Aware ka sa nangyayari. So mga Lods, isa yan sa mga tinuturo ko sa mind games na alam mo dapat kung kailan ka gagalaw at kung kailan ka dapat hindi gagalaw. And always read what is happening inside the court. Para alam mo yung i-react mo pag dumating na yung sitwasyon na dapat gumalaw ka na. So ilang mga Lods, sana meron ko yung natutunan sa video na to. Thank you!